Amen. Amen. Grabe ang nangyayari sa Pilipinas. Amen. Sa ating bansa, grabe ang nangyayari. Tama ba? Nababalitaan nyo ba yung mga bali-balita ngayon na sa news natin, sa YouTube, social media, sa TV, kung nanonood pa tayo ng TV, iba't ibang balita. Tama, ano yung mga trending na balita ngayon? Wala kayong alam, okay, di tayo nanonood ng balita. Karamihan ngayon, especially, ay ang pagtaas ng mga bilihin. Di ba? Pagtaas ng bilihin sa tindahan or sa palengke, kagaya ng bigas. Di ba? Grabe yung bigas ngayon. Magkano na ba yung bigas ngayon? Yung magagandang bigas, grabe na, nagtaasan na, di ba? Or yung sibuyas, di ba? Hindi lang pagbabalat ng sibuyas yung nakakaiyak, pati yung presyo ng sibuyas nakakaiyak. Or yung sa mga may kotse dito, may sasakyan, ay yung pagtaas ng gasolina. Diba? Tumataas ang gasolina. At yung favorite nating drink na Starbucks, nagtataas din ng price. Tama? Nagmamahal sila. Kaya ang tanong, kailan ka magmamahal? Ang tanong mo yung katabi mo, kailan ka magmamahal? Kung nagmamahal na yung mga presyo, okay, yung mga bilihin, ikaw naman ay kailan ka magmamahal. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon is about loving church. Okay, sabay-sabay natin sabihin. 1, 2, 3, go! Loving church. Ang foundational verse natin in Galatians chapter 5, verse 13 to 15. Kung may Bible po kayo or online Bible, dyan sa inyong mga cellphone, basahin po natin. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. So sinasabi dito na wag daw nating abusuin or gamitin yung ating kalayaan sa ating pansarili or sa ating laman or sa sarili nating kagustuhan, kundi gamitin daw natin ito upang maglingkod ng may pagpapakumbaba sa pag-ibig. Next verse. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Pero ito yung nag-caught sa akin ng attention while reading this passage. Yung next verse, napakahalaga nito na connected siya dun sa mga nabasa natin verse. Kasi kadalasan na yun yung binabasa natin. Pero ito, napakahalaga nito in loving church. If you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. So sinasabi dito, kung magkakagatan daw kayo or mag-aaway-aaway kayo, mag-divisive kayo, baka masira ninyo yung isa't isa. Kasi according to statistics, okay, nag-aaral tayo dito. Sabihin mo sa katabi mo, nag-aaral tayo. Kuya Ray, nag-aaral. Pagod na kami sa school, mag-aaral na naman dito sa church. Hindi, kailangan natin ito pag-uralan at pag-usapan kung ano nga ba ang dahilan or kung ano nga ba yung atake, okay, para maging mapagmahal tayo na simbahan. So according to research, basahin natin to sa yung research nung 2007, and syempre, lalong pasama mundo, grabe yung nangyari. Sabi dito, 2.7 million daw ang nawawala sa church every year. At isa sa malaking factor ay dahil sila ay hurt sila at wounded victims sa church. Okay? So medyo mabigat to na bagay. 2.7 million dun. Sabihin natin majority. So more than half ng 2.7 million sa buong mundo ay nawawala dahil nasaktan sila sa loob ng church. Okay? Nakikita niyo ba yun? So hanapin niyo po yan. Nandun po sa baba yung link para po makita ninyo. Next naman na research, ito naman mas recent, sa Barna study, 37% ng Amerikano ay hindi na nag-church dahil sa negative past experience nila sa loob ng simbahan. 37%, imagine that. 37% ng umalis sa church ay dahil nasaktan sila or may nangyaring negatibong experience sa loob ng simbahan. Okay? At hindi tayo excuse dyan. Okay? We are not a perfect church. So hindi tayo excuse na masaktan. Tama? Hindi tayo excuse. Hindi tayo pwedeng sabihin na may umalis sa church at wala lang, trip lang nila. Hindi, possible na baka umalis sila dahil may nakasakit sa kanila. Okay? Kaya posible na itong next picture na to ay baka totoong illustration minsan. Okay, so let's assess ourselves. I-assess natin yung sarili natin. Baka minsan nagiging totoo na yung illustration na to. Sinabi diyan, she's backsliding sa loob ng church. Pero sa totoo lang, he's growing.
Kasi bakit? Umalis siya sa church with her reason dahil nga hindi siya lumalago sa church. Dahil nga sa hurt at naging wounded victim siya. Okay? Kaya nga sabi dun sa verse 15 na binasa natin, ito yung pinaka-summary ko dyan. Mag-ingat kayo't huwag magkagatan. Baka bandang huli, kayo'y magkaubusan. Tulad niyan, di ba? May mga empty seats pa tayo dito kasi pinupuno natin itong gawain natin. Mag-ingat tayo. Baka konti, marami tayo ngayon eh. Baka pagdating ng panahon, dahil nagkakagatan tayo, tayo ay magkaubusan. So sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat ka. At mag-iingat ako. Diba? Hindi lang yung kapatabi mo, kundi ikaw din ay mag-ingat. At paano mangyayari na mabawasan? Kasi syempre, totoo lang, hindi natin kayang bawasan to eh. Dahil marami pumupunta sa loob ng church natin, maraming pumapasok na iba't ibang uri ng tao. Hindi natin may iwasan na may masaktan. Pero paano natin mababawasan na may masaktan? Ayun nga yung pag-uusapan natin ngayon, which is loving church. Sabay-sabay ulit tayo sabihin. 1, 2, 3, go! Loving church. Okay, ano ba ang ibig sabihin ng loving church? Ang ibig sabihin nito, what does it mean? Ang ibig sabihin nito ay ang dalawang idea. Love God, love people. Okay, minsan perfect natin yung love God. No? Grabe tayo mag-worship kay Lord. Pupurihin natin siya, iiyak tayo. Grabe tayo sumamba kay Lord. Grabe tayo magpuri. Diba? Minsan di na naiintindihan. Nagcha-challenge tayo dito ng pagpupuri kay Lord. Grabe. Pero yung isang challenge ay yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Yung pagmamahal natin sa isa't isa. At sabi dito, being a loving church not only mean we should love others, hindi rin naman yun, kundi mas lalo nating maintindihan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi mahihirapan talaga tayo kung nakakalimutan natin ang pag-ibig ng Diyos. Makakalimutan nating ibigin ng bawat isa kung nakakalimutan natin kung paano tayo inibig ng Diyos. Tama? Amen ba yun? Pero paano tayo tutungo na maging loving church tayo? Okay, ready na ba kayo? Baka di kayo ready ha. Walang ilag. Sabihin mo sa katabi mo, bawal humilag. Okay? Unang bagay, stop victim blaming. Stop victim blaming. Kasi madalas, minipreach sa atin, stop victim mentality. Which is true. Tama yun. Maganda yun. Victim mentality, stop natin yun. Yung pa-victim tayo. Di naman tayong victim. Pa-victim tayo. Stop natin yun kasi hindi tayo lalago dun. Pero mahalagang bagay din, stop victim blaming. Na, kunyari, halimbawa, ako na lang example ko, sarili ko. Kunyari, nasaktan ako, tapos ako pa yung mali. May kunyari, may nakasapak sa akin. Sample lang, physical. May nakasapak sa akin. Sino yung mali? Yung sumapak o ako? Depende sa dahilan, di ba? Siyempre, kung bakit ako sinapak. Pero kung wala naman dahilan, kung sinapak niya lang ako, sino mali? Siya o ako? Yung sumapak. Hindi yung biktima. Tama? At madalas yan, kasi nga, sabi dito, victim blaming is the act of holding a person responsible to the harm they have experienced or the crime committed against them. Na sila pa yung sinisisigaw kasi ganyan yung damit mo, di ba? Bakit ka kasi pumupunta doon, gumaganyan, di ba? Kadalasan yan eh. Tama? Sa society natin. Na may victim blame yung mga biktima ng physical assault. Tama? O yung namamolestya. Tama? Ikaw kung may dahilan, kasalanan mo yan kung bakit nangyari yan. Tama? At even inside the church, nangyayari siya. Actually, paano siya nangyayari? Basahin. At, wait lang, hindi pa yan mabasahin. Wait lang. Hingal tayo ah. Ito, sabi dito. Kasi bakit? Hindi biktima ang mabigat ang parusa para kay Lord, kundi yung gumawa ng mali. Paano natin siya malalaman? Basahin natin ito. Luke 17, verse 1 to 2. Jesus said to his disciples, "Things that cause people to stumble are bound to come, but woe to anyone through whom they come." Mangyayari't mangyayari na may magiging katisuran. Pero, grabe ka. Bigyan mo sa katabi mo, grabe ka. Kung sa'yo manggagaling yung pagkatisod. Kasi, palagi sinashare sa atin sa church. Diba, bawal na magkatisuran dito. Kailangan, ano na tayo, malalakas na tayo kay Lord. Natatatag na tayo. Bawal na yung matampuin. Totoo naman, bawal talaga. Nagmamature tayo kay Lord eh. Pero in a sense, natanong na ba yung sarili natin? Mas bawal yung nakakatisod. Tama? Mas bawal yung nagiging dahilan para magkasala tayo. Para matisod tayo. Tama? Tama ba? Mas bawal yun. It would be, sabi dito,
Pag ikaw daw yung naging dahilan para magkamali ang kapwa mo Kristiyano o kapwa mo believer, ano sabi dito? It would be better for them to be thrown into the sea with a millstone tied around their neck than to cause one of these little ones to stumble. Mas mabuti pa daw na lagyan siya ng millstone sa leeg at ilagay siya sa dagat. Nakita niyo na ba yung millstone? O, pakita natin yung millstone. Lalagay sa leeg mo daw yan pag ikaw daw yung naging dahilan ng kakatisuran. Okay? Hindi ikaw yung natisod kundi kapag ikaw daw yung nakatisod, ayan daw yung ilalagay sa iyo. Ready ka na ba? So, anong sinasabi dito ng Lord? Hindi literal na gagawin natin yun. Kunyari, may maling nakagawa sa atin dito kasi hindi naman tayo lahat perfect. Ano ibig sabihin nito? Mabigat, okay, na tinitignan ni Lord yung bagay na ginawa against the victim, against the hurt people. Mabigat kay Lord, especially inside the church. Okay? Tama? Nagigets nyo ba? At paano tayo ay nagiging dahilan? Okay? Dahilan ng hurt or dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Ready na ba kayo? Gusto niyo malaman yung dahilan? Una, siyempre, ay ang marites. Okay. Yan. Yan ba kayo? Wag na marites pala. Gossipers. Yan. Gossips. Okay, chinichismis natin yung ibang tao. Paano nangyayari siya? Paano po ba na nangyayari na yung chismis ay chismis? Kapag, siyempre, hindi mo sinabi dun sa tao na involved dun, chismis dun. Hindi mo siya kinonfront. Okay? Pinagkalat mo. Kahit pa totoo, pinagkalat mo, sobrang private yung bagay na yun. Sobrang sensitive ng bagay na yun. Chismis siya. So, isa yun sa dahilan bakit nag-i-stumble ang Christian. Or arguing, pagtatalo-talo. Okay? Tatalo-talo, di ba? Hindi matapos-tapos na pagtatalo. Or divisions. Pagkakabahabahagi. Ito ako, dito kami Ito kami. Pagalingan tayo Divisive. Or pagiging judger. Mapanghusga. Okay? Diba? Who am I to judge? Pero ikaw din, dual personality ka. Sabi mo, sino ako para manghusga? Pero para kang si Simon Cowell sa AGT, di ba? Lahat ng point, inuhusga mo naman. Diba? Kasi ito ang sabi ni Lord. Si Lord mismo, ang Panginoong Hesus ay nagsabi patungkol dito sa bagay na ito, yung mga nagkakamali sa loob ng church. Sabi dito, Luke chapter 17, verse 3-4. If your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Pero mostly, when we are reading this, ano ang pinagdidiinan natin dito? Forgive. Pero when we understand or we read it plainly, makikita natin dito na before that forgiveness, there's repentance. May pagsisisi. Okay? May repentance. May rebuking. May pagkokorek. May pagtatama. Okay? Hindi na po ako next 1 p.m. Grabe pala yung sharing dito. Hindi, yun yung sabi. And maybe some of you are hurt by some people and nahihirapan kang mag-release ng forgiveness sa kanila. Kasama yun Kasi bakit? Di naman sila nag-repent Di ba? At kung ang Lord, sabihin natin, si Lord nga nagpatawad Kung lahat pinatawad ni Lord at hindi nag-repent, ayoko na pumunta sa langit na ganun. Ayoko pumunta sa langit na ang mga kasama ko ay mga unrepentant people. Tama? Gusto niyo ba nun? Pinatawad ni Lord pero di nagsisi. Di tumalikod sa kasalanan. Hindi ganun si Lord If they repent, patawarin mo. If they do not repent, what? Kasi bakit? Loving church is a forgiving church. But it doesn't tolerate toxic behavior and unrepentant people. Pagpagtawad tayo, ready tayo, handa nating i-release yung forgiveness. Hindi natin yung parang, ang hirap nasaktan ako Hindi. Nasaktan tayo, part yun, pero ready tayong mag-release ng forgiveness. But we don't tolerate toxic behavior.
Kasi bakit? Christ is the vision. Payag ka si Christ may toxic behavior. Payag ka yung Panginoon na pinaglilingkuran natin, toxic. Di ba? Hindi, perfect ang ating Savior. Perfect ang ating vision. Si Kristo. At doon tayo patungo. At kailangan alisin yung toxicity sa buhay natin. Yung toxic behavior. At yun nga, unrepentant people. Actually, meron yan sa Revelation eh. Hindi daw makakapasok sa kaharian ng langit yung mga unrepentant. Alam niyo ba yan? Minsan lang kasi madalas sinasabi natin, yung mga LGBT di makakapasok yan sa ano kasi nakalagay dun. Totoo naman, nakalagay sa Bible yan. Di makakapasok yung mga nagpa-practice, di ba? Pero nakalagay din sa Bible, yung mga unrepentant people hindi makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi hindi behavior or hindi attitude ng isang Christian na maging unrepentant siya. Lagi tayong nagsisisi. Lagi tayong umaamin kapag nagkamali tayo. Kaya tanongin mo yung katabi mo, lagi ka ba nagsisisi? Diba? Lagi ba tayong umaamin sa kasalanan na to? Or defensive lagi tayo? Hindi, kasi... Diba? Defensive lagi tayo. Kaya, nawa, let's us, alam mo yun, ibaba natin yung defensive mechanism natin. At maging handa tayong magpabago sa Diyos. Kasi hindi natin kayang magmahal kung defensive tayo lagi. Diba? Kung lagi tayong feeling natin, tama yung ginawa natin, feeling natin, may katwiran yung ginawa natin. Hindi. Hindi yun yung gusto ng Panginoon. Amen? Kasi yun yung sabi niya sa Galatians chapter 6, verse 1 to 2, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, kung nahuli daw ang pagkakasala ng isang tao, you who live by Spirit should restore that person gently. Sabi dito, restore that person gently. Nahuli sa pagkakasala, i-restore natin. Hindi, nahuli sa pagkakasala, pag-usapan natin. So, praise God, wala na. O kaya, pag-pray lang natin. No, restore that person. Kausapin mo siya, tanungin mo siya, ano ba yung ano, kausapin nating maigi, alamin natin kung ano yung background, ano yung nangyari, ganyan-ganyan. Pag-usapan natin. Okay? Laging nadadaan lahat ng maraming bagay ang masusolusyonan kung nadadaan sa maayos na usapan. Tama? So, pag-usapan upang, ayun daw should restore that person gently. So, marahan din naman, hindi, nahuli ko kayo Kayo. Di mo alam, nagpaalam na kami. Di ba? Pinayagan na ako di ba? Yun, napasok, di ba? Di ba? Ganun. Di ba? Advance ka masyado, kala mo. Di ba? Nagpaalam na ako manliligaw yan. Nag-celebrate pa naman kami birthday kahapon. Yun. Praise God. But watch yourselves, or you also may be tempted. Sabi doon, At watch yourselves. Sabi dito, bantayan mo naman yung sarili mo. Baka ikaw naman yung mahulog. Pansin niyo yun, di ba? Kapag may nalalaman tayong kasalanan ng iba, saan tayo nahuhulog? Pag-usapan. Di ba? Saan tayo nahuhulog? Maging marites tayo, nagiging chismoso tayo bigla. Yan, nagagalit na sila. Di ba? Tama po, di ba? Tama daw. Papaluhin na daw yung mga... Joke lang. Yung mga unrepentant. Yun. Sabi dito, watch yourself. Di ba, nahuhulog tayo dun Kapag may nalang, si nabalita mo ba? Biglang nagiging ka na. Hindi ka naman gossiper, di ba? Bigla ka nagiging ganun. Nahuhulog ka. Kaya bantayan mo yung sarili mo. Baka akala mo concerned ka, pero totoo lang, hindi. Di ba? Kasi nga sabi doon, carry each other burden. Di ba? Buhatin mo rin, makipasan ka rin. Baka kasi may kailangan lang silang guide para mapunta sila sa tama. Okay? Baka may guide lang silang kailangan, sundan, para mapunta sila sa tama. Carry each other burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Which is what is the law of Christ? Yung dalawang bagay, di ba? Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Pangalawang bagay, love your neighbor as you love yourself. Doon natin mapakita ang pag-ibig natin kapag binuhat natin yung bigatin ng isa't isa. Minsan nakala natin, bakit, tanongin, bakit ka, hindi na umahatin sa church? Di ba? Meron lang palang, pasok nung Sunday, di ba? Baka ka na, backslider ka na kagad. Wala, backslider na agad, no? Hindi, baka may baka nagpaalam naman. Kailangan ba magpaalam lahat, di ba? Hindi naman, paalam sa atin lahat, di ba? Sa workers, kaya sa GC, di ba? Hindi naman pwedeng ganun, di ba? So, baka may dahilan din. Okay? Pangalawang bagay, next na bagay, paano pa natin mapapakita or paano tayo makakarating na tayo ay maging loving church? I'm here for you. Okay, na tayo ay nandito para sa isa't isa.
Alam mo yun, yung concern tayo sa isa't isa, hindi judgmental. Di ba? Alam mo, kapatid, mapupunta ka sa impyerno, yung kasalanan mo, nahuli kita eh. Di ba? Hindi ka agad ganun. Di ba? Non-judgmental agad. Tinatanong mo muna. Kiniklear mo muna. Para matulungan mo siya. Kasi yun yung sabi sa Bible. 1 Corinthians chapter 12, verse 25 to 26. So that there should be no division in the body. Ine-explain dito ni Apostle Paul kung ano yung katawan. Katulad ng katawan, iba-iba yung bahagi at di pwedeng sabihin ng mata, sa kamay, di kita kailangan, or sa paa, sa ilong, di ba, di kita kailangan. Kundi lahat tayo, bawat isa, sa katawan, kailangan ng isa't isa. At parang ang church, kailangan natin ng isa't isa. So, para daw walang division. Okay, may isang kapuri-puri, at yung isa di kapuri-puri, pero mas inaalagaan. Ganun yung sinabi dyan sa 1 Corinthians chapter 12. At sabi dito, so that there should be no division in the body. Nilikha tayo ni Lord na ganito. Dinesign tayo ni Lord na iba-iba, may iba-ibang function, may iba-ibang background, may iba-ibang social status, para wag daw magkaroon ng division. Bagkus, ang sabi dito, but that each part should have equal concern for each other. So may concern tayo sa bawat isa. Okay? Concern tayo, hindi tayo mema lang, ganun. Kasi sabi dito, if one part suffers, every part suffers with it. So ano ibig sabihin nito, Kuya Ray? Kuya Ray, yan, youth, no? Ano ibig sabihin nito? If one part suffers, every part suffers with it. Kung ang isang tao, di ba, kung ang isang Kristiyano, kapwa natin Kristiyano ay dumadanas ng depression, nakikibahagi tayo doon. Kung nagmamalasakit tayo, hindi natin sinasabi, kulang ka sa prayer. Di ba? Labo, di ba? Labo naman. Kulang sa prayer, di ba? Na-depress lalo. Kasi sabi niya, araw-gabi nagpe-pray ako kay Lord habang umiiyak ako. Tapos sabi mo, kulang ako sa prayer. Baka mas marami pa nga prayer ko sa'yo. Di ba? Baka ganun din ka pa. Di ba? Minsan, ganun na lang. Tama? So, kailangan namin sabihin, we suffer with it. Kumbaga parang di ba? Kapag, kunyari, masakit yung ngipin, di ba? Apektado yung buong katawan. May effect. So, ganun din tayo dapat as a church. Na meron tayo, na we are here sa bawat isa. Tama? Na kapag may nagsasuffer siya, kasama tayo doon, nakikiramay tayo doon. Okay? Hindi yung parang magsasuffer din tayo, kundi nakikiramay tayo. Tinutulungan natin siya na malagpasan niya yun, na magtagumpay siya sa pinagdadaanan niya. Sabi rin naman dito, if one part is honored, every part rejoices with it. Okay? Ang tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Hindi yung nagtagumpay siya, baka ano yan? Ano yan? Hindi kasi active sa church eh. Sunday lang umahatin yan, kaya nagtagumpay. Hindi. Tagumpay niya, tagumpay natin. Diba? Ginamit siya ni Lord sa labas. Hindi man siya naging active dito sa church, pero ginamit siya ni Lord sa labas. Para maging example. Diba? Kaya siya nagtagumpay. Ganun. Hindi yung parang judger tayo lagi. Diba? Ano yan? Siguro nagtagumpay yan kasi ano yan eh. Baka may binibentang ano yan, kung ano-ano. Diba? Hindi. Diba? Tagumpay niya, tagumpay natin. Okay? Kasi ganun yung nangyayari as one church. We are here for one another. Okay? Hindi tayo yung tipong lagi na lang ito may problema, ayoko na sumama sa kanya. Hindi. Sama-sama tayo. Okay? Kaya mamaya, di ba, after ng service natin, pwede natin kausapin yung bawat isa, di ba? Tanungin natin, kamustahin natin, tapikin natin. Kasi bakit? Doon natin mapapakita na tayo ay mapagmahal na simbahan. Amen. Next one. We agree to disagree. Okay? Siyempre, gusto natin na maging one church tayo. Tama? Pero it doesn't mean na lahat ng opinion pare-parehas tayo. Kunyari, opinion sa pagkain. Diba? Hindi tayo pare-parehas ng opinion sa pagkain. Diba? Yung iba, iba-iba yan eh. Or saan pa ba? Sa pananamit. Diba? Pero siyempre may appropriate na pananamit sa diba? Ang hirap naman nun, nakapambahay ka, diba? Pero pwede naman, diba? Kung wala ka talagang pananamit, diba? Wala kang pang church na outfit, diba? Pwede pa rin naman yun. So iba-iba ng bagay doon. Kasi we agree to disagree, ano ibig sabihin nito? May mga pag-uusap kasi na wala naman patutunguhan kasi hindi naman magbabago yung opinion natin. Okay? May mga ganong usapan. Kaya, magkasundo na lang tayo na magkaiba tayo ng opinion. Ayan yung sinasabi dyan. Okay? Kasi yung sabi doon, Romans 12 verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Kung ito sa inyo, okay, sa isang bagay, magkakasundo tayo sa gospel. Okay? Ang kaligtasan sa Panginoong Hesus lang matatagpuan. Isa dapat tayo doon. Bawal tayong mag-iba-iba. Bawal kayo, kunyari, sa iba na kayo, di ba?
ano na tayo, sa presidente na, ang kaligtasan ng Pilipinas. Hindi ganun. Kung ang lahat ng kaligtasan natin, sa Panginoong Hesus lang matatagpuan. Okay? Kahit yung ibang pang tao, iba pang religion, dapat maniwala sila sa Panginoong Hesus. Pero sa ibang mga bagay na opinyon, pwede tayong hindi pare-parehas. Okay? So kaya sabi dito, magkaroon na lang ng peace sa isa't isa. Okay? Huwag nyo nang pag-awayan. Madalas nyo nang pinag-aawayan yung bagay na yan. Di naman kayo mag-iiba ng opinion. Huwag nyo nang pag-awayan. Mag-agree na lang tayo na tayo mayroong ibang opinion. Kasi ito yung sabi niya rin sa Romans chapter 14, verse 13 to 14. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Okay, wag daw tayong maghusga sa isa't isa. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. Minsan kasi tayo nagbibigay ng dahilan para madapa ang kapwa nating Kristiyano. So wag daw natin gagawin yun. Nagagalit si Apostol Pablo. Galit siya, di ba? All caps, galit siya Yun, instead, make up your mind not to put any stumbling block. Okay, wag daw maglagay ng dahilan para madapa, magkasala ang kapwa natin Kristiyano. Bakit? Ano sabi niya? Next verse, I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in itself. But if anyone regards something as unclean, then for that person, it is unclean. Ayan, in-explain na ni Pablo yung agree to disagree. Sa akin, ako naniniwala, si Pablo sabi niya, naniniwala ako, lahat ng pagkain, malinis na walang pagkain marumi. Pero kung sa kanila, marumi yung may pagkain marumi, sa kanila yun. Okay? Nag-agree to disagree. Gets nyo yun? So parang ganun, di ba? Isipin mo sa pagkain, pinagtatalunan, di ba? May marumi, may malinis na pagkain. Pero kay Pablo, lahat malinis, walang maruming pagkain. Di ba? Yung sinasabi niya na-explain niya. Pero kung sa iba, may maruming pagkain, okay lang sa kanila yun. So parang ganun, yung katabi mo, tignan mo siya. Kung may magkaiba kayong opinion sa ibang bagay, okay lang yun. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang yun. Bati pa rin kita. Diba? Bati pa rin tayo. We have peace with one another. Diba? Isipin mo pagkain lang, diba? Ano mas masarap? Jollibee, McDo. Diba? Pagtatalunan pa kung Jollibee o McDo. Diba? Wala naman kayo pambili. Diba? Pagtatalunan pa kung ano yung mas masarap. Diba? So, bilhin nyo na lang parehas, diba? Nagtatalo pa Tama? So, we agree to disagree. Next one. We accept one another. Okay, tanggap natin ang bawat isa. Kung paanong tinanggap din tayo ng Panginoong Hesus. Tama? Kasi, minsan, ano yan bawal siya pumasok. Guys, di ba, kung ano-ano dala niya. Di ba? Parang kayo nahinala Hindi, we accept one another. Ay, sa akin po i-assign yung J-group na yan. Ay, ayoko po. Judger ka. Hindi, we accept one another. Tanggap natin, kahit ano pa yung background, kahit ano pa yung... Kasi bakit? Tinanggap rin naman tayo ni Lord Tama? Basahin natin yung verse. Next verse. Romans chapter 15 verse 7. Accept one another then, just as Christ accepted you in order to bring praise to God. So, isipin mo, tinanggap ka ni Lord. Tapos yung iba hindi mo tatanggapin. Okay? Yung iba di mo tatanggapin. Bumalik na sa church. Ba't bumabalik ka sa church? Tanggapin mo. Diba? Kasi bakit? Bumalik siya. Kagaya ng isang prodigal son. Diba? Nawawag tayong maging other son. Bakit yan bumalik? Ba't pinag-ministry yan? Diba? Hindi. Kailangan, praise God. Makakapag-ministry ulit siya kay Lord. Praise God. Makakapaglingkod ulit siya kay Lord. Nawala man siya, pero bumalik siya ulit. Praise the Lord. Kasi yung sabi nun in order to bring praise to God. Diba? Nagsisi. Balik natin. Diba? Kasi sabi doon, para daw magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kasi pag ni-reject natin yung taong yun, na nagsisi at bumalik, hindi tayo makakapagbigay ng glory kay Lord. Mapapaganon si Lord, Diba? Mapapaganon si Lord sa atin. Bad trip, mapapaganon si Lord. Diba? Ba't di mo tinanggap? Tinanggap din kita. Sabihin sa inyo, ay, hindi mo tinanggap. Hindi ka na rin tanggap, di ba? Hindi. Ganun, di ba? Parang ganun. Kasi bakit? Tinanggap din tayo ni Lord. At paano niya tayo tinanggap? Ano mo yun? Isipin mo, naging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Balikan natin yung background natin. Balikan natin yung pinagagagawa natin sa buhay natin. Kahit gaano pa tayo kabuti, sabihin, mabuti naman ako yan alam mo yun, wala naman akong kasalanan. Hindi. Small drop lang.
even in your mind lang, nakasalanan, naisip mo lang nakasalanan, ay sapat na para mapunta ka sa impyerno. Sapat na para mapunta tayo sa impyerno. Lahat tayo, di ba, ay papunta sa impyerno, pero dahil tinanggap tayo ng Panginoong Hesus, naligtas tayo. So, sino tayo para i-reject ang tao? So, nawa lahat tayo, let us accept one another. Kung paanong tinanggap tayo ng Panginoong Hesus, ng Panginoong Diyos sa kanyang pamilya. Ayun yung sabi niya sa John 1 verse 12 to 13. Paano niya tayo tinanggap? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Grabe, di ba? Lahat daw nang naniwala sa Kanya. Sa pangalang, sa Panginoong Hesus, lahat daw nang naniwala sa Panginoong Hesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At sabi dito, children born not of natural descent, nor of human decision. Hindi ikaw ang nagdesisyon para maging bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Or a husband's will, kahit yung asawa mo daw, hindi yun yung dahilan. Kung may asawa ka, kung wala, syempre, hindi talaga. But born of God. Ang dahilan kung bakit tayo naligtas ay dahil pinili tayo ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos. Grabe yun, di ba? Kasi yung kaligtasan natin, hindi naman tayo yung naging dahilan eh. Di ba parang, alam mo yung patay, di ba? Hindi naman siya mabubuhay ng sarili niya eh. Kailangan may bumuhay sa kanya. At tayo, dati tayong patay dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating kamalian, karumihan. Pero binuhay tayong muli ng Panginoon. Tayo'y na-born again dahil lamang sa Panginoon. Kung tayo tinanggap niya, hindi tayo una nag-desisyon nun eh. Tinanggap tayo ni Lord. Sino tayo para hindi tanggapin ang isa't isa? Sino tayo para maging dahilan ng hurt ng isa't isa? Amen? Kasi sabi pa nga dito, Romans 8 verse 16, the Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Yung banal na Spirito ang nagpapatotoo na tayo'y anak ng Diyos. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Kung tayo'y bahagi ng pamilya ng Diyos, let us be a loving church. Alam mo yun, maging mapagmahal talaga tayo. Pero, minsan, may mga time, di ba, mahirap eh. Madali pag first timer. Diba? Daling mahalin eh, kasi di yung pakilala eh. Pero nasa-challenge ang pag-ibig kapag mas nakikilala natin ang isa't isa. Okay, nasa-challenge yun. Nasusubok. Di ba? Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Kailan sinubok ang pagmamahal mo sa Kanya? Di ba? Nasusubok eh. Pero, nawa, when it comes na masubok, kapag dumating yung panahon na masubok yung pagmamahal natin sa isa't isa, nawa, wag tayong maging dahilan ng hurt. Okay? Instead of loving them, nasaktan mo sila. At kung sakasakali man, diba? Kung sakasakali man na masaktan natin ang kapwa natin, Kristiyano, or kahit hindi dito sa loob ng church, sa labas ng church, mag-sorry tayo. Hindi yung magsusorry, yung nagawa ng mali. Yung nasaktan pa yung magsusorry, di ba? Labo. Parang si Lord pa yung magsusorry minsan, parang ganun yung concept nun, pag ganun. Ako pa magsusorry? Si Lord pa magsusorry? Para lang, hindi. Kundi, tayo ang mag-sorry kung nakagawa tayo ng mali. Kung nagawa tayo ng kasalanan. Pero yun nga, mahihirapan tayong magmahal. Kasi bakit? Bakit tayo nahihirapang mahalin ng kapwa natin? Dahil nakakalimutan natin na ang loving church, nagiging totoo lang because Jesus Christ loves us. Nangyayari lang na maging mapagmahal tayo sa isa't isa at hindi natin na-hurt or natitisod ang bawat isa kapag naaalala natin or isinasabuhay natin na tayo'y minahal ng Panginoong Hesus. Doon pa rin tayo babalik sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. Kaya i-assess natin yung sarili natin. Dahil paramdam ko ba ang pag-ibig ng Panginoong Hesus? Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling balita, pagpapakalat ng chismis, o sa pamamagitan ng pagtatalo-talo, sa pamamagitan ng division, sa pamamagitan ng, yung isa kong example doon, ng pagiging judger, mapanghusga. Na ipapakita ba natin yung pag-ibig ng Panginoong Hesus doon? Yes or no? Maybe? May maybe ba doon? No yun. Hindi kailanman na ipapakita yung pag-ibig ng Panginoong Hesus doon. Kaya nawa,
bumalik ulit tayo. Kapag nagkamali tayo, bumalik tayo. Ay, minahal pala ako ni Lord. Lord, baguhin mo ako. Lord, yung bibig ko, pigilan mo. Kapag may sasabihin hindi maganda sa iba, pigilan mo, Lord. Kapag may pag-uusapan sa chat, pag-uusapan yung ganito, uy, nahuli ko to. Lord, pigilan mo ako, Lord. Pigilan mo ako. Layo mo ako sa cellphone ko. Diba? Pigilan mo ako, Lord. Balik lang tayo lagi sa Panginoong Hesus para ma-express natin yung pag-ibig sa isa't isa at ma-lessen natin yung church hurt. Okay? Sabi nga dito, 1 John 4:19, we love because He first loved us. Kaya nating magmahal dahil inibig tayo ng Panginoong Hesus. Siya ang dahilan, siya ang source ng love, siya ang pag-ibig, ang Diyos ang pag-ibig. Kaya magagawa nating magmahal dahil lamang sa Kanya. Next verse, sa 7-12, in-explain pa dito, dear friends, let us love one another. For love comes from God. Ang pag-ibig galing sa Diyos eh. Yung hurt, galing sa'yo yun. Hindi, baka sisihin mo pa yung kaaway minsan. Minsan, ikaw na lang may dahilan. Sinisisi mo pa si Satan. Ha? Sabi niya, ako na naman. Minsan, sarili mo ng desisyon, di ba? Sabi mo kay Satan, ako na naman, di ba? Grabe na yung kasalanan ni Satan, di ba? Minsan, sariling desisyon natin eh. Yung hurt, yung makapanakit tayo ng ibang tao, sarili natin desisyon. Sabi dito, let us love one another for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Kapag daw ikaw ay born again, at kilala mo ang Diyos, automatic, mapagmahal ka. Okay? Automatic, hindi ka nagiging katitisuran. Automatic, nagmamahal ka. Nagmamalasakit ka sa isa't isa. Next verse, this is how God showed this love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ayun daw ang pag-ibig. Yung ipinakita ng Panginoong Hesus. Pinakita ng Diyos Ama nang ibigay niya ang Panginoong Hesus na katubusan sa ating mga kasalanan. Nakabayaran sa ating mga kasalanan. Ayun daw ang pag-ibig. Kaya sabi dito sa last, dear friends, since God so loved us, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, we also ought to love one another. Kailangan mahalin din natin ang isa't isa. No one has ever seen God. Walang nakakita sa Diyos. Okay? But if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Kapag daw na ipapakita natin yung pag-ibig sa isa't isa, nakikita daw na ang Diyos buhay sa atin. Okay? Ang Diyos buhay sa atin. Kaya nawa, let's become a loving church. Tayong lahat ay tumayo. Amen. It's a great reminder for us and it's alam mo yun, maging application sa atin to ngayon. Ano ang application sa atin ngayon nito? Mag-isip tayo ng tao. Pwedeng lagay mo dyan sa cellphone mo. Kung wala siya dito, mag-isip ka ng tao or maglista ka ng mga pangalan nang alam mong nasaktan mo at hindi ka pa nagsusorry sa kanya. Mag-isip ka ng tao. Kung nandito siya, mamaya pwede mong kausapin. Okay? Kasi baka mamaya affected lang tayo ng kanta eh. Di ba? Kaya tayo makakapag-sorry. Diba? Pero pag wala na, hindi, siya talaga yun eh. Mali niya yun eh. Hindi. Nawa, i-apply natin to. Okay? So ngayon, isip tayo ng at least 3 persons. Diba? Kung 10, okay lang, di ba? Kahit 10 yung nasaktan mo, hindi 10. 20, mga ganun. Kung ilan man yung nasaktan mo. Di ba? And lista mo yun at gumawa ka ng way. Di ba? This week, diba? Yung this coming week, gumawa ka ng way para makausap yung tao. At humingi ka ng sorry, pag-usapan niyo yung bagay na kung ano man yung mali mo, kung ano man yung kasalanan mo. Hindi kayong parang maging defensive na mali mo yun eh. Hindi. So isipin natin. Pwedeng kung di mo alam, na nakapanakit ka, post ka sa Facebook. Meron ba ako nasaktan dyan para mag-sorry na ako? Diba? Ganun. Diba? Para lang malaman, di ba? Basta gumawa ka ng way. Di ba? Kasi baka di mo alam. Di ba? Even sa mga mag-aasawa dito. Di ba? Baka di mo alam, sinaktan mo pala yung asawa mo. Di ba? So, mag-usap. Di ba? Pag-usapan dito. Kasi bakit? Doon natin, or doon tayo makakatungo na tayo maging loving church. Tama? So ngayon,
let's apply this. Kung sa palagay mo may tao dito na, hindi, baka nahihiya ka, sige, mamaya na lang, mag-worship tayo kay Lord ngayon. Or mag-pray tayo ngayon. Lord, bigyan mo ko ng lakas ng loob na humarap sa taong to. Bigyan mo ko ng pag-ibig at kahabagan na nagmumula sa'yo. Dahil, totoo lang, Lord, di ko kaya. Defensive ako eh. Kasalanan ko na, pero nire-reason out ko pa na ganito o ganyan. Kaya Lord, bigyan mo ko ng strength at ng pusong mapagpakumbaba. Amen. Upang harapin yung mga nagawa kong kamalian. Hallelujah. Lord, minsan kasi madaling mag-sorry sa'yo kasi di mo naman kami kita eh. Pero itong mga kasama natin, mga kapatid sa simbahan, sa labas ng church, yun pa minsan yung mahirap na bagay sa amin. Pero Lord, yun ang pinapagawa mo. Na kung kami kailangan mag-sorry kami sa bawat isa. Sa kung saan kanino man kami nakapanakit, humingi kami ng tawad sa kanila. Kaya naman Lord, I pray sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng grace, baguhin mo kami, at makita namin, Panginoon, kung ano yung effect ng ginawa naming mali. Pwedeng sa amin, Lord, mababaw lang. Pero dun pala sa victim ay mabigat. Kaya naman, Lord, makita namin kung gaano kabigat yung kasalanan na kung ano man ang nagawa namin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus.